Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagatapagtaguyod ng balitang pulis. Patrolwoman Melin Loquias mula sa Eastern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa isang matagumpay na operasyon kontra smuggling, nasabat ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo, habang arestado ang 7 individual kung saan 6 rito ay umano'y miyembro ng Philippine Coast Guard. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Leselmay Abukay. Ang 6 na miyembro ng Philippine Coast Guard at isang sibilyan matapos mahuli sa aktong paglilipat ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa Naawan, Misamis Oriental madaling araw ng 17 ng Abril taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, isinagawa ang operasyon bandang 1:30 ng madaling araw sa isang Coast Guard substation sa Purok 5 poblasyon, kung saan naaktuhan ang mga sospek na naglilipat ng mga kahon ng sigarilyo mula sa isang bangka patungo sa isang Mitsubishi L300 van. Ang operasyon ay pinangunahan ng PNP Maritime Unit ng Misamis Oriental, katuwang ang Naawan Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at 2nd Provincial Mobile Force Company, Misamis Oriental, matapos makatanggap ng impormasyon ukol sa illegal na transaksyon. Na-recover sa operasyon ang 205 master cases ng sigarilyo na may tinatayang halagang 3,075,000 piso kasama ang sasakyang ginamit sa transportasyon. Kasalukuyang nasa kustudiya ng PNP Maritime Unit Misamis Oriental ang mga sospek para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act 10863. Ang mga ebidensya ay nakatakdang i-turn over sa Bureau of Customs. Binigyang diin naman ng Police Regional Office 10 na walang sinuman ang lampas sa batas at patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa Rayon Jess. Mula dito sa Police Regional Office 10, Misamis Oriental Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Leselmay Abukay, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bumaba ng halos 49% ang krimen sa Central Luzon, kaugnay sa epektibong pagpapatupad ng Safer Cities Program, ayon sa datos ng Police Regional Office 3. Nakibalita dyan si Patrolman Don Brosas. Ay tala ng Police Regional Office 3 ang malaking pagbaba ng krimen sa Central Luzon mula ika-6 hanggang 16 ng Abril. Batay sa datos, bumaba ang kaso mula 41 insidente noong ika-26 ng Marso hanggang 5 ng Abril,
patungong 21 kaso sa sumunod na panahon, katumbas ng halos 49% na pagbaba. Ayon kay Pro 3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez, bunga ito ng pinaigting na police visibility, mas maayos na deployment ng mga pulis at mas malapit na koordinasyon sa mga local government unit at komunidad. Dagdag pa niya, patunay ito na epektibo ang tuloy-tuloy at maayos na pagpapatupad ng mga pulisiya sa kapulisan, alinsunod sa direktiba ni Police General Jose Melencio Nartatas Jr. na panatilihing ligtas at maayos ang komunidad. Ang pagbaba ng krimen ay iniuugnay sa implementasyon ng Safer Cities Program na nakatuon sa pagpapalakas ng police presence, mas mabilis na response time at aktibong pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ang tagumpay na ito ay nakaangkla sa PNP Focus Agenda, partikular sa Enhanced Managing Police Operations at Active Community Support, na layong maghatid ng mas epektibo at people-centered na serbisyo. Patuloy naman ang pagpapatupad ng Pro 3 ng mas pinaigting na crime prevention strategies at pakikipagtulungan sa komunidad, habang hinihikayat ang publiko na makiisa at maging mapagmatsyag upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang lugar. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nabuwag ang isang drug den habang arestado naman ang 3 suspect sa isinagawang anti-illegal drug operation ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency sa Legazpi City. Nakatutok dyan si Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Matagumpay na nabuwag ng pinagsanib na pwersa ng Police Regional Office 5 at ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 ang isang drug den at naresto ang 3 individual sa sinagawang koordinadong operasyon laban sa illegal na droga noong Sabado, April 18, 2026 sa Legazpi City. Pinangunahan ang operasyon ng PDEA Regional Office 5, Regional Special Enforcement Team 2, katuwang ang RCET 1, PDEA Albay Provincial Office, Legazpi City Police Station, Albay Police Provincial Office, Regional Maritime Unit 5, at Philippine Coast Guard Intelligence Unit Albay. Naaresto sa operasyon si alias Lita na kinilalang high-value individual at umano'y tagapamahala ng drug den, alias Felipe, kapwa residente ng Orosite, Legazpi City, at alias Ray, residente ng San Jacinto, Tomas, Bate. Nasamsam ng mga otoridad ang kabuang 8 heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride o shabu na may tinatayang timbang na 15 gramo at standard drug price ng 102,000 pesos. Na-recover din ang 2 piraso ng aluminum foil na may bakas ng hinihinalang shabu. Ang mga narestong suspect at lahat ng nakumpisang ebidensya ay kasalukuyang nasa kustudiya ng PDEA Regional Office 5 para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Isinagawa ang operasyon sa presensya ng mga kinakailangang saksi alinsunod sa umiiral ng mga legal na proseso. Paharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Regional Director ng Pro 5 ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon. Binigyang diin niya ang kalagahan ng tuloy-tuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng batas sa paglaban sa iligal na droga. Mula dito sa Bicol Region, ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lovendino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nasawi ang 10 miyembro ng Dawla Islamia Maute Group sa ikansang Joint Police and Military Operation sa Marantao, Lanao del Sur. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Resalie Umalay. Miyembro ng Dawla Islamia Maute Group ang napatay sa Joint Police and Military Operation sa Marantao, Lanao del Sur nitong Biyernes ng madaling araw. Ayon sa Philippine National Police, nagsagawa ng operasyon ang mga pulis kasama ang militar upang isilbi ang warrant of arrest sa isang leader ng nasabing grupo nang mauwi ito sa palitan ng putok. Patuloy ang operasyon sa ilalim ng kampanya kontra terorismo at krimen ng PNP sa pamumuno ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartatas Jr. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Aktibong nakibahagi ang mga tauhan ng Kalinga Police Provincial Office sa isinagawang End Local Communist Armed Conflict o LCOC Community Consultation at Serbisyo Caravan sa Barangay Balenciaga Sur, Bayan ng Pasil. Yan ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant Precious May Dunaal. LCOC Community Consultation at Serbisyo Caravan matagumpay na isinagawa sa Barangay Balenciaga Sur, Pasil, Kalinga. Aktibong nagkilahok ang Kalinga Police Provincial Office sa isinagawang LCOC Community Consultation at Serbisyo Caravan Kamlubin Awal Poverty Alleviation Program sa Barangay Balenciaga Sur, Pasil, Kalinga nito lamang ika-17 ng Abril 2026. Ang aktibidad ay pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Kalinga, katuwang ang Kalinga PNP, Philippine Army, mga voluntaryo at iba't ibang national agencies. Tampok sa aktibidad ang Luminawa Dental and Medical Mission, libreng gupit, information drive at blood donation activity. Ipinahayag din ni Police Colonel Gilbert A. Fatiig, Provincial Director ng Kalinga Police Provincial Office, ang buong suporta ng Kalinga PNP sa mga programang naglalapit ng mga halagang serbisyo ng pamahalaan para sa mga mamamayan. Ang mga ganitong aktibidad ay nagpapakita ng kahalagahan ng mas pinagtibay na ugnayan at koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Pasil, Kalinga, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Precious May Dunaal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Mainit na tinanggap ng Police Regional Office 1 ang pagdating ng PNP OLC Foundation Incorporated sa pangunguna ni Mrs. Mary Rose Nartates, National Advisor sa Camp Brigadier General Oscar Florendo, San Fernando City, La Union. Muling magbabalita dyan si Patrolman Don Brosas. Tinanggap ng Police Regional Office 1 si Mrs. Mary Rose Nartates, National Advisor ng PNP OLC Foundation Incorporated, noong ika-17 ng Abril sa isang aktibidad na tumutok sa serbisyo, humanitarian efforts at stakeholder engagement. Mainit siyang tinanggap ni Pro 1 Regional Director, Police Brigadier General Dindo Reyes, kasama si Miss Hershey Reyes, advisor ng Pro 1 OLC Foundation Incorporated. Sinundan ito ng foyer honors at isang kultural na presentasyon bilang pagpapakita ng paggalang at pagkakaisa. Isa sa mga aktibidad ay ang bloodletting drive na nilahukan ng 108 personnel sa pakikipagtulungan ng Regional Medical and Dental Unit 1 at Philippine Red Cross La Union Chapter na nagpapatunay sa humanitarian role ng Philippine National Police. Pinangunahan din ni Mrs. Nartates ang pagbabasbas at inauguration ng Pro 1 Gymnasium at Barbershop kasama ang pagbabasbas ng function hall na layong magbigay ng mas maayos na facilities para sa operasyon at kapakanan ng personnel. Isinagawa rin ang oath-taking ng 10 Pro 1 OLC Foundation Incorporated officers at ang Love and Blessings in Action inisyatibo kung saan 16 na personal beneficiaries ang nakatanggap ng tulong bilang patuloy na suporta sa hanay ng pulisya. Alinsunod sa PNP Focus Agenda, binigyan din ng aktibidad ang responsableng pamumuno, kapakanan ng personnel at community-oriented service na lalong pinatitibay ang adhikain ng modernong pulisya. At ito ay sumasalamin sa layunin ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sa tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya kontra kriminalidad, isang lalaki ang inaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Zamboanga City dahil sa pag-aalok ng iligal na serbisyong dental online. Yan ang tutukan ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela.
Walang kamalay-malay ang 22 anyos na lalaking ito na kasalukuyang nagsasagawa ng dental procedure sa isang nagpanggap na kliyente nang bigla siyang arestuhin ng mga operatiba ng Regional Anti-Cybercrime Unit 9 sa isinagawang entrapment operation sa Barangay Talabaan, Zamboanga City. Nagugat ang operasyon mula sa isinagawang cyber patrolling kung saan nadiskubre ang isang Facebook account na nag-aalok ng dental services online na walang kaukulang lisensya. Nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa suspect at nagkasundo na magkita upang isagawa ang nasabing dental procedure na nagresulta sa kanyang agarang pagkakaresto. Kasalukuyang nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9484 o Philippine Dental Act of 2007. Ayon kay Police Brigadier General Wilson Asweta, patuloy na paigtingin ng PNP-ACG ang operasyon laban sa mga individual na gumagamit ng online platforms upang mag-alok ng hindi otorisado at mapanganib na mga serbisyo. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang 28 individual ng PNP Highway Patrol Group dahil sa drag racing sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Resley Umalay. Ang 28 kataong matapos ang operasyon ng Philippine National Police Highway Patrol Group laban sa umano'y illegal na drug racing sa Zamboanga del Sur noong Abril 15 taong kasalukuyan. Nahuli ang mga sospek habang umano'y kalahok at nanonood sa illegal na karera ng sasakyan sa kalsada. Ayon sa PNP, bahagi ito ng pinaigting na kampanya sa ilalim ng direktiba ni Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. upang mapanatili ang kaligtasan sa lansangan. Patuloy ang investigasyon at paghahain ng kaukulang kaso laban sa mga naaresto. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief of PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Melin Loquias mula sa Eastern Police District. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.